Paano nga ba i-compute kung anong mga DC breaker, anong amperage yung ating ilalagay sa ating mga solar setup? So, sample natin yung sa ating mga idol. May MPPT tayo, 60 amperes ito, at merong dalawang 650 watts na nakaseries na nakalagay dito. So, yan. Una yung gagawin mga idol, halimbawa ito, yung breaker galing sa panel to SEC. Disclaimer mga idol, yung panel ko ay nakalagay dito sa ilalim, yung kanyang input at sa taas yung papuntang SEC. Ito po ay natry ko na taas baba. Okay naman siya mga idol, goods yan. So balik tayo mga idol paano i-compute. So para ma-compute niyan mga idol, ang kailangan nyo ay yung 650 watts na solar panel naka-series, kailangan nyo pong kunin yung specs nyo. Ito mga idol oh. So, lalagay ko yung pinaka-picture niyan dito banda para may idea kayo. Ang kailangan yung kunin mga idol ay yung ISC. Sa 615 watts, 650 watts na solar panel, kukunin niyo yung ISC, which is yung 14.1 amperes. So, 14.1 amperes times 1.25 is equals to 17.6 amperes na DC breaker yung ilalagay dito. So sa atin mga idol, naglalagay pa tayo ng allowance dyan since halimbawa pag matagal nagcha-charge at malakas yung ating charging, umiinit pa rin yung ating mga DC breaker. So ang nilalagay po natin dito is DC 25 amps. Dito naman mga idol, madali lang naman ang pag-compute dito. So SEC to battery, since 60 amperes yung kanyang maximum, so 60, sa nakita nyo mga idol, kita pa rin ba? 60 times 1.25 is equals to 75 ampere. So nag-a-adjust tayo ng konti, kaya ang nilalagay natin dyan mga idol ay DC 80 ampere. So yun, ganoon lang naman kadali mga idol ang pag-compute ng mga DC breaker sa ating mga solar setup. So, goods na goods yan mga idol. Halimbawa, ito pa mga idol, yung isa. Kita nyo ba? So, adjust ko ng konti mga idol. Adjust ko yung camera. So, yan. Sana kita nyo. So, Joy 600 watts step down. Ang nakakarga dito na solar panel mga idol ay 15 watts na solar panel. So, lalagay ko dito yung specs. Dati lang naman mga idol, ang pag-compute ng kanyang mga DC breakers, kailangan nyo lang pong kunin yung ISC. So, ang ISC ng 615 watts, ilalagay ko dito mga idol. Yung specs niya banda dito. So, 16. ISC is 16.08 volts times 1.25 is 20 amperes. 20 amperes yung DC breaker na ilalagay natin dito. At maglalagay pa tayo ng allowance, kaya gagawin nating 25 amperes DC yung ating mga breaker ng galing sa solar panel. Naglalagay tayo ng allowance niyan mga idol kasi umiinit pa rin yan kapag matagal siya matagal siya nagcha-charge at malakas yung charging niya kapag tanghali. Sa ganitong setup mga idol, kapag naka 25 amperes tayo, no worries kayo mga idol, hindi yan iinit. Wala po kayong magiging problema dyan. So ito naman mga idol, yung kanyang out. So naka maximum tayo ang paglagay natin dito. Pag-compute natin maximum na 40 amperes. So 40 amperes 40 times 1.25 is equals to 50 amperes. So ito naman mga idol, hindi niya naman palaging nasasagad yan ng 40. Kalimitan naman yung goods natin dyan is mga 35 to 38 amperes yung harvest niya. Ito mga idol is 24 volts setup. So, ang na-harvest dito mga idol, since isang panel na 615 watts yung nakalagay dito, is around 20 amperes lang mga idol. 20 amperes, kaya goods na goods yan, hindi po yan iinit. So, yun. Doon naman mga idol sa ating battery to inverter,
na MCCB. Pala, nilagay ko dito mga idol ay 1 AWG na battery cable. Kasi ang computation ko dito mga idol is 4,000 watts, naka 24 volts system tayo. So 200 amperes yung nilagay ko. Compute natin mga idol. Ang pag-compute naman dyan ay ganito. So inverter. So inverter mga idol is 8,000 watts, 24 volts yan. Kita ba? So 8,000 watts, 24 volts. May continuous dyan mga idol na 4,000. So yan. Yung continuous na yan mga idol, dyan po ako nag-compute. So 4,000 divided by 24 volts. So 166, kita ba mga idol? Sana kita pa rin. So 166 amperes times, ay mali, sorry. So 4,000 watts ng inverter divided by 24 volts, yun yung ating system voltage, is equals to 166.6 amperes times 1.5, safety, for safety yan mga idol, is 208 amperes. So yun, 200 amperes mga idol is goods na goods yan sa ating setup, since yung ating konsumo naman itong mga idol is nakamax lang naman ako ng 3,000 watts. So yun, sana nakatulong mga idol. So yun lang naman mga idol. Ano pa nga ba, sasabihin na natin yung pag-install nito mga idol, I mean yung pag set nito, may hiwalay ako na release dyan. Sama na natin wattmeter mga idol, kasi marami pa rin nagtatanong ng ating wattmeter. So yung wattmeter natin mga idol galing sa inverter, 230 volts. Yan, dadaan lang po yung sa breaker, bababa dito. So live yan mga idol. Ito, papunta na ng bahay yan mga idol, yung isang linya, diretso na yan sa bahay, kasi full upgrade po tayo mga idol. Yan. Yung isang linya naman, dito, lulusot yan dyan sa butas. Kunin ko lang yung camera natin mga idol. Yan. So yan, yung ating wattmeter, galing dito, 220, 230 volts yan mga idol, isang linya, pupunta na dyan, pupunta na sa bahay yan. At yung isang linya naman dito mga idol ay pumasok lang dyan, tapos lumusot sa dulo, wala kayong gagawin, hindi nyo babalatan mga idol. Tapos diretso na po yan, papunta ng bahay. Yung wattmeter natin, kailangan din ng 220 volts para may display siya at gumana. So, yan, line 1, line 2. Ang kagandahan ng ating mga wattmeter mga idol, do hindi naman siya essential sa solar setup. Ang pakinabang natin dyan mga idol, kita nyo yung actual na watts ng konsumo. Ito po yung natipid natin, 93 kilowatts. Ita-times nyo lang yan mga idol kung magkano per kilowatts sa area nyo. Yung po yung natipid nyo sa solar setup. Monitor nyo rin, 230 volts at 60 Hz tayo mga idol. So napakaganda ng ating wattmeter. Kung gusto nyan, ilalagay ko yung link sa description. So yun lang mga idol. Thank you very much.